Purihin si Hesukristo, hain para sa tao, nagligtas na kordero, nang makasundo tayo ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at ang nagtagumpay, pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong mga nakita? Puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya at kaningningan, anghel na malinaw, kumot at kasuotan. Buhay si Kristong pag-asa, pupunta siya sa Galilea. Kami sumasampalatayang buhay kang talaga, hari ng ligaya, magbasbas ka. Si Kristo'y inihain na pamaskong maamong tupa, magsalo tayo sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, nang paroon na si Maria Magdalena sa libingan, naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa binto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Easter po. Pakibati naman ang iyong mga katabi ng Happy Easter. Pag sinabing Easter, ito ay ang muling pagkabuhay ni Jesus. Nabuhay na si Jesus matapos ang napakatinding paghihirap, sakit, pagdurusa at kamatayan na naranasan ni Jesus, pero hindi pa doon nagtapos, kundi nagtapos sa kanyang muling pagkabuhay. Palakpakan natin ang Panginoon. At tunay nga po na nagtagumpay ang Panginoon maging sa kamatayan. Kaya nga po hindi tayo dapat matakot harapin ang kamatayan dahil pagkatapos ng kamatayan,
sa ating pananampalataya ay mayroong muling pagkabuhay. Hindi na nga lang dito, no? Dahil nga maging si Jesus sa kanyang muling pagkabuhay, sa ilang sandali o sa ilang panahon, aakyat na siya, babalik na siya sa langit. So hindi dapat katakutan ang kamatayan. Lahat tayo ay kailangan dumaan sa ganitong proseso. Masasaktan tayo, pero babangon tayo. Mahihirapan tayo, pero hindi tayo susuko. Kung paanong ipinakita ni Jesus ang halimbawang ito. Sabihin niyo nga po ulit, buhay na si Jesus. Ilan po sa mga katibayan ng pagkabuhay ni Jesus, no? Kung maalala niyo po, ang gawain o propesyon ni Jesus ay isang karpentero. Sino po ba ang mga karpentero dito? O kaya engineer? Di ba sa tuwing matatapos ang inyong gawain, lahat ng tools, lahat ng materials ay inaayos at ibinabalik sa kanyang lalagyan. Tinutupi. Kaya nga dito sa pagkakadescribe po, nang pumasok si Pedro, maging yung isang alagad, nakita nila na magkahiwalay na nakatiklop yung ibinalot sa ulo ni Jesus at yung kayong lino ng magkahiwalay na tiniklop. Kaya nga sabi po dito ni Maria, no, yung isa sa mga kababaihan na binabanggit sa ating ebanghelyo, dahil hindi pa niya lubusang naunawaan at yung bugso ng damdamin dahil sa kanyang kalungkutan, nakita pa lang na bukas ang pintuan ng pinaglibingan kay Jesus, dali-daling pumunta sa mga alagad at ang sinabi, kinuha sa libingan ang Panginoon. Kaya kung meron, magandang paalala, no? Kung meron kang mga kalungkutan, o meron kang mga nararamdaman o nararanasan, mas mainam, kumalma ka muna. Kasi kung hindi ka kakalma, may mga hindi mo mauunawaan o kaya yung pagtingin mo sa pangyayari, hindi malinaw. Mas nagiging malabo ang pagtingin natin sa mga karanasan natin. Kaya nga dito, no, sinabi, kinuha sa libingan. Meron ba namang kinuha sa libingan na aayusin pa, titiklopin pa ng maayos yung ibinalot sa kanya? Kung hindi man, no, pati yun dadalhin, pero nakita ng mga alagad at ang katunayan, hindi kinuha si Jesus. Pag sinabing kinuha, baka ninakaw. So walang sino man na kumuha sa katawan ni Jesus dahil siya ay muling nabuhay. Ang katunayan o katibayan, nakatiklop ng maayos yung kayong lino at yung ibinalot kay Jesus na nagsasabing tapos na at nagtagumpay na siya sa kanyang misyon. At ang diwa, no, ang mensahe ng Pasko ng muling pagkabuhay, tayo rin nawa ay mabuhay kasama ni Kristo. Amen?